Good morning, good evening, good afternoon. Mamaya yung good night. Pangalan ko ay Felix Nari II, galing sa BES ID 3-2. So, ito yung unang activity ng prelims. Sa part ng code na to, gumamit ako ng dalawang function. So, dito sa code na to, ang hinahanap natin ay ID ng estudyante, buong pangalan ng estudyante at kanyang section at kanyang tatlong grades. Ito yung unang function. Sa unang function na to, kinukuha muna natin yung kanyang impormasyon. Sa pangalawang function, dito natin i-display or ipapakita ang kanyang mga nakalap na impormasyon dito sa unang part. So, unang part, sa unang function, kuha natin yung student ID. Student ID dito, ito yung variable name. Ito yung placeholder, ito yung naghahawak ng impormasyon na kukunin dito. So, ito yung input yung ginagamit na syntax or command para makuha yung impormasyon at maipasok or mahawakan ng variable yung data. Itong sa loob nito, ito yung display lang. Hindi siya yung pinakalaman. So, yan yung display niya muna kung ano yung i-input mo. So, dito, yan. Enter your student ID. Then, ganun din sa pangalawa hanggang sa matapos dito. Pero ito, full name, then yun din. Enter your full name. Didemo natin mamaya. Then, section. Dito sa score, kaya siya may float. Kasi tatanggapin niya lang na data or informasyon ay yung numerong may decimal point. Hindi siya whole number lang. Hindi rin siya character gaya ng input. Sa input, pwedeng kahit ano. Pero hindi specific na number. Kahit ano malalagay mo dyan, pero as character or string. Hindi siya literal na numero. So, dito sa float, decimal points yung mga ilalagay mo dyan. Whole number na may decimal points or decimal lang sila. 0 point something. So, ito, kuha natin score 1, score 2, score 3. Then, saka tumawag siya ng function. Sa function ito ay naglalaman ng kung ano yung nakuha natin dito. Student ID, full name, section, unang score, pangalawang marka, ikatlong marka. So, ayan. Kung ano yung mga nakalap dito sa ikalawa hanggang ikapitong linya, kukunin dito ay papadala sa function display info. At kung ano yung binigay nung nakalap dito, yun yung gagamitin dito. At ipiprint niya na at i-display. Kung ano yung student ID, full name, section, at dito naman sa huling print, dito sa part na to, sa ikalabing-anim na linya, ito, grade. At gumamit ulit ng placeholder para mag-display kasi hindi ko ginamit yung printf, yung print function na yan. Ito, grade. Tapos gumamit ng placeholder. Kaya siya may 0.1 kasi yung float na yan, yung unang decimal point lang yung kukunan, then automatic na siya magra-round off. Ayan. Then outside ng string, para malaman kung ano yung mga values na yan or data na dapat ipalit dito. Ayan. Ito yung percentage sign para pakita kung ano yung value na pagkakasunod dito. Unang marka, ikalawang marka, ikatlong marka. Ayan ko print yan. And ito, formula para makuha yung total na marka. Yung total, yun yung final. So, pag pinagsama-sama yung tatlong marka, sila yung total. Then, ito yung average. Kung ano yung total, di-divide sa 3. So, yung maging average. Then, sa huling print, ipiprint niya yung average. Same lang din ulit sila.
automatic na magra-round offs at kukunin lang yung pinakaunang decimal point. Yan, ito. Ito yung unang function na tinawag yung pangalawa. So, iti-demo na natin. Student ID 67. Ready, married. The second section is 2, 3-2. Score ko, ayoko ng 67. Gusto ko ng 99, 95, 97. Then, ayan, nag-print siya. Then, automatic lang siya natapos. Ayan. So, pangalawang activity naman. Ganun ulit. Gumamit tayo ng dalawang function na tatawagin dito sa main function. Ganun ulit. Sa unang function, yung function na to ginamit para pangkalap. Then, sa dulo ng function na yun, tinawag niya yung ikalawang function para gamitin sa pag-display. So, ganun ulit. Kinuha yung buong pangalan ng tao at yung kanyang pangalawa ng sahod. Float ulit yung kinuha niya dito, decimal. Then, kinuha niya yung mga oras na overtime. Then, float ulit yun. Saka ibibigay dito. So, float ulit gaya nung sa unang activity, sa unang gawain. Ayun yung explanation. Unang decimal point lang yung pinaka-kunin dito. Ayan yan, float. Yung decimals. Pag integer, wala silang point. Walang decimal places. So, kunin yung full name, ibinigay sa pangalawang function. Ito yung parameter. Parameter tawag dito sa loob na to. Sila yung mga impormasyon na kinakailangan sa pangalawang function para mag-function, para gumana. So, ayan. Full name, then salary, then overtime hours. Then, proceed tayo dito sa pangalawang function. After makuha yung full name, salary at overtime hours, salary report na. Ipiprint yung full name. Kaya siya 0.2 dahil dalawang decimal places. Then sa overtime hours, automatic round off. Yan. Kasi 0.0. Automatic mag-round off na siya. Overtime hours pay. Kasi bibilangin natin magkano yung sahod niya. Kaya siya may times 150. Kasi sa activity na to, ang ginamit na value ng overtime pay ay 150 per hour siya dito. So, yan. Kung ilang oras lumagpas trabaho, multiply 150. Yun yung overtime hours pay. Then, gross income. Yan yung lahat-lahat ng sahod. Sasamahin natin dito yung sahod at yung kinita niya sa overtime. Makuha natin yung gross income. Saka siya ipiprint dito. Then, VAT. Value added tax na dinagdag ng gobyerno. Gross income at kukunin yung 12%. Paano ba kunin yung percent? Sa percent ay meron tayong 100% at magmo-move siya. Kaya siya naging 12% kasi binove yung decimals. Pangalawang move, 1, 2. Yan. Then, piprint. Para mag-print ang percentage sign, kailangan mo ng dalawang percentage para malaman niyang hindi lang to basta percentage. Kailangan dito dalawang percentage para lumabas. Then, net income. Yan. Yung mauuwing salapi. Yung gross income minus dun sa 12% na nakuha. Ayun ang lalabas sa net income. Tara at subukan natin. Full name. Credit scenario. Second. Sahod ko. 600. Ayan. Overtime hours.
Sa oras lang kasi nakakatamad. Yun. So, times 600 sa kada oras dito. Tapos yung oras na inilagpas ay isa. So, 600 plus 150 ay 750. And ang 12% nito ay 90. So, may uwi na lang ay 750 minus 90 ay 660. So, next activity, mga ikapatlo. Ito ay part 1 lamang ng prelims. So, ganun ulit. Sa pangatlo activity o ikatlong gawain, gumamit tayo ng dalawang function ulit. Pero sa unang function, ganun ulit. Ginamit siya pangkuha lamang ng impormasyon at sa ikalawa ay taga-compute. Ang kinompute niya dito ay activity. Ginamit niya na pangalan ng function ay calculate. Ewan, dahil hindi tayo sigurado kung ilalagay na produkto. Kung ano i-calculate niya. Hindi na ito nagamitan ng loop or paulit-ulit. Hindi na siya nagamitan ulit ng function. Dahil ng panahon na yun ako ay tinatamad. So, tatlo lamang produkto ang hinahanap dito. So, product 1, pangalan na ulit ang kinuha dito, kaya input lamang. Integer. Ano ba yung integer? Ito yung mga numerong buo. Simula, wala siyang tuldok, wala siyang decimal places. Kaya siya integer. Whole number. Kaya sa mga naunang aktibidad, ay yung ginamit natin dito ay float. Kasi may decimal places. Posibleng may butal. Dito, walang butal. Ito ay buo. So, ito. Kung kinukuha dito ang bilang ng produkto. Kung ilang bilang ng unang produkto. Product 1. Yung pangalawa, unit price. Kung magkano yung isang produkto na yan. So, ito float lang gamit dito. So, ito, paulit-ulit siya hanggang sa ikatlong ulit hanggang ikatatlong produkto. Kinuha niya yung price. So, sa short summary, yan. Sa calculate ewan, ang parameters na hinahanap ay yung pangalan, bilang, at presyo ng produkto. So, pare sa unang calculate ewan, ang binigay natin na value ay unang produkto. So, kung pare, yan, pinasa siya dito, binigay din yung bilang nun, at yung presyo. So, sa unang function ang nilabas, ang kinuha dito, at ang ilalabas niya itong mga susunod na sasabihin ko. Kinalculate niya muna kung magkano lahat ito. Kinuha niya ang bilang, kung ilang produkto yun, at minultiply niya. Minultiply sa kung magkano yung presyo. Sa kanya ibibigay dito sa print. So, ito, sa unang place, value D. Yung ginamit dito, yung quantity. Yung D ay integer lamang din ito. Same siya sa C language. Hindi ko na maalala ang kadahilanan bakit D at hindi I. So, sa pangalawa ay string ang variable type nito. Kaya siya may 10 dahil inunahan natin siya mag-isip. Pag siya ay pinrint sa terminal, 10 character or 10 spaces na ang kakainin nito. Bakit naman may minus sign dito? Para magsisimula siya sa kanan, negative. Kasi pag wala tong negative sign, ang print nito ay sagad sa 10 spaces na yan. Gagawa tayo ng visualize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pag wala siyang negative, hanggang dito yung print, hanggang 0. Pero, kung may negative, ang unang print nito ng string or ng character ay magsisimula sa kaliwa. Ayun ang pagkakaiba nila. Itong at, dahil sa resibo ang ipiprint, kailangan may at kagaya sa mga normal na resibo. Ito yung
P, ginamit lang siyang sign as peso, pero hindi siya kinakailangan dito. At ito ang kinakailangan dito. Percentage that point 2F kasi dalawang decimal places ng float yung kinuha. So, ganun lang din ulit dito. Then, ayan. Quantity, hindi. Product name, itong 10S kasi string. Product price, itong P, percentage 2.2F. Then, total cost, itong sa equal. Tara, subukan na natin. Unang produkto, Apple. Ilan? Isa lang. Magkano? 75,000. Mahal ngayon eh. Mahal ng iPhone 16. Yung murang produkto, gatas, 139. Pero bibilin natin, isa lang. So, hindi na siya buy one, take one. Pero ang presyo niya pag isa lang ay 90. So, tatlong produkto. Bili tayo ng tiles. 5 tiles para sa lababo. Magkano isang tiles? Bili natin 180. So, ayan, sa print. Isang apple. Ayan. Kaya malaki yung spaces dahil 10 spaces ginamit. 75,000. Yung gatas, ito, 90. Itong sa tiles, 5. 5 times 180. Kalahati ng 1,800 ay 900. So, ang total ay 75,990. So, ayun lang sa ikatlong activity. Punta na tayo sa part 2 ng prelims activity. First activity. Ito lamang. Kukunin natin sa dito. Simple lang. Kunin yung taon. Ito yung taon. Input, enter. Ang kinuha natin dito. Kung leap year ba siya or hindi. Para siya malalaman. Modulo. Modulo 4. Kung divisible. Sa modulo, nahanap dito kung may remainder. Kung visible or divisible ba sila. Kung may remainder, kung ito ay may matitira. Pag ito ay dinivide sa numero ito. Pero kung 0 siya, kaya check end. Gamit na siya natin na end condition. Hindi siya or. So, dapat press sila ay true para sila ay pumasa dito. Kung ito ba ay divisible sa 100. Kung hindi, check ulit. Sa 400 years. So, ayan. Check natin yung dalawang beses. Mali. Current file. Taon, 2025. Leap year. Ito, leap year siya? Hindi. Kasi may natira isang taon. 2024 siya. So, try natin. 2024. Leap year. So, check natin yung second activity. So, ito. Okay. Malamang part 2, second activity. Hinahanap natin dito ang side ng triangle. Dahil dito may tatlo tayong triangle. Tatlong sides yung nahanap kung anong angles nila. So, titignan natin dito ang equilateral angle, isosceles, or scaling triangle. Dito yung hindi pantay-pantay. Yan. So, float. Ulit-ulit lang sila kung ano yung ang haba. Kung gano'ng kahaba to. Unang side, walang side, tatlong side. So, float lang din. Ulit na hanap dito. So, equilateral triangle, isosceles triangle, scaling triangle na. So, start na natin. Unang side, 18, 18, 18. So, equilateral. So, sabihin nun, pantay-pantay yung triangle. Kasi titingnan dito, yung side na to. Kung pantay-pantay ba tong side na to. Para ma-print yung equilateral. Yung unang side,
pantay ba silang side 2. Tapos titingnan niyo naman kung yung side 2 ay pantay sa side 3. Dun na magbabase kung equilateral. Kasi kung hindi sila parehas ng pantay-pantay na yun, check niya else if itong elif. Yung side 1, yung side 2, pantay ba? Yung side 2 ay pantay ba sa side 3? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Yung side 1 to side 3 ang pantay. Isosceles. Tapos pag hindi lahat sila pantay-pantay ay salin. So, yun. Tapos pag hindi sila, wala sila dun sa tatlo, di sila valid triangle. Malay mo, square. So, dito sa ikatlong activity, part 2, hinahanap natin dito ay kung sa tatlong numero, ano yung pinakamalaking number. Tapos i-print niya kung ito ay odd or even. Kung visible ba siya sa 2 or hindi. So, kuunin dito yung tatlong numero. Tapos, gagamitan ng variable na ito, large number. Kung ano yung pinakamalaki. Siya maghahawak. Gamit tayo dito ng function. Built-in function na max. Kasi titignan niya dito sa loob ng max. Ito yung unlimited siya parameter. So, ikaw maglalagay kung ano yung mga laman niya. Kung anong values or variable yung mga susukatin niya. So, sa case na to, tatlong variable. num1, num2, num3. Comparison niya. Kung ano yung pinakamalaki, siya na yung largest number. I-print niya dito. Then, susukatin kung divisible sa 2 para malaman kung even or odd. Try na natin. 6, 7. Tapos, 99. Tapos, 100. Siyempre, 100. Even na. Parang hindi siya magbe-base kung ano yung pinaka-last. So, try ulit natin. Simulan natin sa 10. Tapos, 12. Tapos, 9. So, sa 12. Even. Ito, hands-on. Ito yung pinamahaba. Ito, marami siyang parts. Dalawang function. Dahil may time constraint ng panahon na ginagawa to. Kaya, kung ano yung pwedeng mahati dito para ito yung maging function. So, dalawang function. Ito sa main function. Ganun ulit. Yung isang buong function, kinuha yung information ng pasyente. Then, gumamit na lang dito ng isa pang function para makuha yung rate ng room. Dahil may 4 na room type. Ward, private, and semi-private, and ICU. Then, iba-iba silang value. Second, patient info. Ito. Patient ID, kinuha. String, input lang kasi. Patient name, ganun din. Patient age, full number, integer ang ilalagay mo dito. Dito sa patient room type na variable, nakalagay naman dito kung anong ita-type. So, nakalagay dito ay ward, semi-private, private, and ICU. Then, room rate. Yung room rate, ang value niya ay kung anong lalabas sa function room rate. So, control B. Yan. Para mapunta tayo sa function na yan. So, ito yan. Kung ano yung tinype, ayan. Kahit hindi siya case sensitive dahil sa loob itong function na to, ginamitan natin yung variable ng lower. Sa ibang language ay to lower, kaya ng Java. Yan. Word. Then, if yung nag-equals sa word, ay babalik yung value ng room rate. Ayan. Ay, ayun. Ganun. If word man yung i-type,
Yung value niya na ay 500. If private, ang ibabalik niya 1,000, 2,000, 5,000 sa ICU. Yan, so on and so forth. Then, pag wala sa mga yun, 0. Kasi typo. Mali niya. Yan. Patient, day of stay, integer ang kinuha. So, ayan. Input, integer dapat yan. Kung ilang araw magsistay yung pasyente. Yun. Ito. Lab test, kung may lab test fee. Kung ilan. Patient medicine fee, float yan. Kung magkano yung babayad ng pasyente. Dito, patient operation needed, yes or no ang sagot dito. The type, yes or no. Patient temperature, float. Ayan. Systolic BP, blood pressure. Ayan. Tapos diastolic, integer para sila. Heart rate, beats per minute. Integer ilalagay. Then ito, temperature report status, ginamitan natin ng null value muna to para sure. Kasi susukatin dito kung patient temperature ay mas mataas sa 38 degrees, siya ay may lagnat. Pero kung pababa, normal temperature lang. So, sa blood pressure, yung ginamit dito ay yung pasyente ba ay mas mataas sa 140, then yung diastolic niya ay 190. High blood siya. For example, 144 over 190 ay high blood. Else if mas mataas naman sa 90, o mas mataas sa 90 or pataas, ayan. Then yung diastolic niya ay pataas din ng 60, high blood pressure. Pero kung hindi naman nagtugma sa dalawang yon, normal lamang. Pero kung gusto nyong sure, punta tayo sa mercury. Yan, lab test cost each ay 1, 2. So, bumultiply siya doon mamaya kung sakaling kung ilan yung nilagay. Operation bill, 0 muna. Pero itong if yung patient ay yes, so ginamitan natin siya ulit ng function dito na lower para kahit jejewan yung mag-type, yung E, yung capital, yung S, capital, tas yung Y, pwedeng hindi, pwedeng hindi. Yan, sasakto pa rin siya. If yes, 15,000 nakalagay dito. Pwede dito more pa. Kasi ako yung nag-type eh. Yan. If no, 0. Else, 0 ulit. Para kung ano type na mali man, 0 lang ang lalabas. Yan. Yung patient heart rate, dito yung lalabas. Doon yan, dito. Tinype. Yan. If less than 60, masyadong mababa yung heart rate niya. If less than, ayun, greater than 100 naman yung heart rate niya. Siya may, di ko mabasa to. Tachycardia. Yan. Pero pag normal, lalabas. Ay, pag hindi siya less than 60 or 100 pataas, normal lamang ang kanyang heart rate. So, ito, dito na tayo sa start. Ang room bill, kukunin niya yung paano makuha yung value. Kukunin natin dito yung kung ilang araw magsistay yung pasyente at kung magkano yung room na ginamit niya. Lab bill. Ayan, patient lab test. Each ay 1.5. Tapos kung ilan yung lab test ng pasyente. Yun yung total dito sa lab bill. Subtotal, pagka sumasamahin na lahat, naging bill. Ito, discount percentage, 0 muna siya. Tapos ito, null value, percentage. Pag yung pasyente ay so taas na, senior na, 60. 60 pataas, may 20% senior discount. Pag
masyadong mataas sa 100,000, may 15% siya. May Pag-ibig man or PhilHealth or wala, bahala siya dito. Pero may discount siya. Pero kung yung pasyente ay 99,999 pababa hanggang 60,000, may 10% discount siya. Pero kung mas mababa sa 50,000, walang discount. Then, ayun, yung discount, sukatin na sa subtotal check na yan. Multiply kung ano yung discount percentage yung nakuha. Then, ibabawas na siya sa total bill. Subtotal, then discount. Ayun ito. Piprint na dito. Yan. Wala na silang ever dito. Ito. Kaya siya may ganyan. FC. Yung C, degree Celsius lang yan. Hindi siya yung pinakailangan dito. Then, ito. Yung slash, ginamit lang siya as division. Pero hindi na siya magde-divide kasi nakuha naman na. And, wala namang bago dito. Maintindihan na to kung titignan. And so, huli dito, kung ipiprint dito, kung yung blood pressure ba nila ay normal, normal din ba yung heart rate, tapos yung blood pressure, hindi ba normal, hindi normal, hindi normal, ipiprint niya yung pagka-abnormal yung pasyente. Patient requires close monitoring due to abnormal vitals, pero hindi abnormal pasyente. May kailangan lang bantayan. Ayan. Tetest na natin. Patient ID 67, 90 seconds. Age. Word lang. Stay. 2 araw. Buong weekend siya. Isang test lang. Wala pa siyang permit eh. Enter patient medicine fee. If generic, trip na 200. Patient need operation. No, wag naman sana. Temperature 37.5. BP. Ano ba BP? 20. Systolic over 90. Heartbeat. Pero 70. Yan. Walang discount. Tapos ayan. Low blood pressure. Kaya tumabas dito ay normal vitals. Then, punta na tayo sa midterm activity. Even or odd, ganun ulit sila. Pero ito ay tatanong ng 5 numero. Isang function lang ito. Check even or odd. Yan. Ibigay dito. Kung divisible per 2. Enter number. Then, ito sa 4i. 4i, ito yung bilang. Ito yung placeholder value. Kung ilan. In range. Hanggang 5. Ito yung variable, pang bilang. Pero magsa-start siya ng 0. Na. So, ito. Hanggang ikalimang bilang siya magbibilang. Magtatanong. Okay, test natin. Enter number 1. 9, 2, 5, 8. So, ayan. Pinilang niya kung ilan yung bilang, kung ilan yung bilang ng even or odds kasi tingnan dito sa code, may variable tayo for pambilang ng even at odd. So, kung nilagay natin dito ay 9 result, kasi yun yung number, bibigyan natin yung nakuhang numero, 9. Binigay siya sa function, check even odd. Yung 9 ba ay visible sa 2? Check, hindi ba siya nag-0? Hindi. So, odd siya. So, if yung result ay even,
plus 1 sa bilang ng even. Kung hindi, pupunta siya sa odd count. So, yun lang. Factorial na tayo. Pagdating sa factorial, ano nga ba yung factorial? Test natin ha. Factorial, 5. Ang lumabas ay 120. Paano nangyari yun? 5 lang yung nilagay ko, naging 120. Ano yan, inflation? Tax ba yan? Ba't ang dami? Hindi. Factorial, kung ano yung numero mong ginamit, para ito, 5 factorial. Start siya sa 1 hanggang sa 5. So, multiply siya ng multiply hanggang sa numero pili mo. Gaya nito. 1 times 2. 2 times 3. May baliktad pala. Mali, mali, mali. 5 pala muna. 5. 5 times 4, 20. Times 3, 60. Times 2, 120. Times 1, 120 pa rin. Mali yung naman sinabi. Pasensya na. So, ayun. In range. Kung lagay natin 5. 5 plus range. Ito ay yung 1. Start sa 1. 1 plus 1. So, ayan. Ibigay natin bilang ay 5. So, limang bilang siya. So, yun. Ulit-ulit siya ikot. Tapos yung print na yung factorial. So, ayun lang. Ito na pumasa. Subject na to. Salamat, Sir Jordan. Good night.